po ni Marco Rubio. Rubio, tinawag na lunatics at crazies ang mga nasa ICC. Ano po yung lunatics? Mga, di ba, may mga sapaw ang utak. Muling binatikos ni Secretary of State Marco Rubio. Alam niyo po yung Secretary of State, wala pong katumbas sa atin yan. Parang ano nila yan yung, kumbaga, wala naman kasi tayong mga hindi tayo imperyo, kaya hindi natin maunawaan yung Secretary of State. Dahil ang Amerika, tinuturing nila yung mundo na kanilang empire. Indirectly, di ba? Ang dami nila, yung pamumuno sa Amerika, hindi lang po yung bansa nilang pinamumunuan nila. Pag ikaw naging American president, halos ikaw ang namumuno sa buong mundo. Okay. Kaya meron silang Secretary of State. Wala sa atin yan kasi hindi. Puta, Pilipinas lang nga pinamumunuan natin, di pa mapanunuan. Sila po, buong mundo po. Kaya po may Secretary of State. Kaya bang pamunuan ni Donald Trump yung buong mundo? Yan po. Kaya meron pong Secretary of State. Namumuno sa buong mundo. Sila po yung kumbaga matatawag natin unofficial na boss chief ng mundo, di ba? Siyempre, meron din sa kabila yung China, Russia. Pero Russia, konti na lang yung kanyang sphere of influence. Yung China, nagpapalawak. Nagkukonti sila ng sphere of influence ng China. Yung US, through war machines. Kaya masaya US, habang may nagdidigmaan, kumikita sila, nagpo-provide sila ng mga, nagbebenta sila. Nagbebenta sila ng mga, kala nyo ba hindi nila pinagkikitaan? Yung China naman, sinasamantala naman na habang busy sa pakikipagdigma yung US, siya naman, bigay naman ng bigay ng pera. Ang influence niya naman, sige, bigyan kita ng loan, bigyan kita ng budget, bigyan kita. Pera naman sa China. Tignan niyo po yung Iran. Hindi naman nila nilusob yung Iran. Di ba? Pero through aids, through bigay ng pera, through infrastructure. Ngayon, sila sinusunod ng Iran, hindi yung US. Kaya halos, bagamat kontrolado ng Iran yung Hormuz, pero halos China lang yung pinapasok labas nila pag may mga bombahan na nagaganap. Kaya nakikinabang China. Iba yung atake nila pareho, pero silang dalawa yung boss chief ng mundo. Kaya may State Department ang US dahil boss chief ka ng mundo. Kaya walang katapat yan sa atin. Baka yung sasabihin, eto katapat ng ng State Department. Wala pong ganun sa atin. Sa madaling salita, si Rubio, kanang kamay yan paglabas ng US, ang kanang kamay niya na, si Rubio na. Okay. Ngayon, nagsasalita si Rubio dito sa ICC, binabanatan niya yung ICC. Bakit niya binabanatan yung ICC? Kasi yung ICC, kahit hindi po member yung US, katakot-takot din po na pag-imbestiga yung ginagawa ng ICC sa US. Kaya hindi pumapayag yung Amerika. Pinoproteksyonan niya yung sarili niyang interes. Diba? Yung interes niya sa buong mundo. Sa buong mundo, merong American soldiers, may mga American citizen. Pinoproteksyonan niya yan. Sana, hindi lang po yung pagsisip-sip sa Amerika ang ginagawa natin. Dapat ginagaya din po natin yung stance ng Amerika, lalo na po sa ICC. Hindi po tayo dapat sunod-sunuran sa ICC. Okay. In case ni BBM, sa kaso ni BBM, ito sana yung pinakamalaki mong chance para makapagpakitang gilas sa US. Sa panong paraan? Kung ako si BBM, hindi ko po sinasabi na hindi po ito nila naisip.
Pero kung ako po kay BBM, ang bango po nung ano, nung ah, hindi naman po ang bango. Ibig sabihin, parang isolated po yung US. Wala pong ganong openly sumusuporta sa kanya dito sa ICC, di ba? Okay. Ito sanang ginagawa ni BBM. Kung gusto niya maging malapit sa US, sinusuportahan namin ang US laban sa ICC. Nagkamali kami na isinuko namin kung ako lang po, alam ko pong hindi ito gagawin ni BBM. Pero kung ako po kay BBM, ako ngayon ang presidente ng Pilipinas at gusto kong yung maging ano talaga, yung maging matuwa sa akin yung US, openly, susuporta ako, sasabihin ko, tama po ang United States of America, dapat pangalagaan ng mga bawat bansa na hindi kasapi ang kanilang soberanya. Hindi dapat pumapayag ang mga bansang kasapi. Kaya kami po, nagkamali po kami na sinurrender si that former president. Hindi po namin alam na ganyan palang ICC. Sa tulong po ng Amerika, babawiin na namin si Pangulong Duterte. Pucha, ang ganda ng impact nun. Gagawing halimbawa ngayon ng US, binibigyan mo siya ng karapatan na gawing halimbawa si Rodrigo Duterte na yung pagmamalabis ng ICC. Imaginein mo, ang tanging kasalanan ng mama ay mag-conduct ng illegal na war on drugs, tapos nakakulong siya sa ICC. Hero ka pa sa amin, BBM. Pag sinabi mo yan, kahit alam naman namin wala kang power, pero gagamitin yung sinabi mo ni Donald Trump. Mahilig yung mga American ganyan. O, tignan nyo po to. Umaangal na po ang Pilipinas. Nagkamali sila ng pagsusurrender kay Duterte. O, kung ako lang to, hindi ko sinasabing gawin to ni BBM. Mababawasan yung galit din ng mga Duterte supporters. Nagbago na yata si BBM, naging kampi na. Tapos, pumunta siya sa ICC, no? Kahit doon lang sa labas ng mga tao ron, no? Nakiano siya na. Oh. Ang ganda po nung para sa lahat. Yung legacy mo bilang mababaliktad bigla. Total, gusto mo na rin lang na magkaroon ng reset. 'Di ba? Pinag-uusapan na lang din yung reset diyan sa China. Oh. Susunod kong gawin diyan yung mga direct lang na para magkaroon po tayo ng tunay na reset. Tatanggalin ko na po muna to si Tariela tsaka to si Gibo Chodoro kasi talagang anti-China sila. Hindi ko naman sila kinukundina, pero kinakailangan po natin mag-reset ng relasyon hanggat nariyan sila. Pucha, palakpakan na naman yung mga tao. Papalitan ko muna si Gibo para hindi na po magkaroon ng tensyon. Bagong pinuno ng o di ba? Kung ako lang yun, hindi naman ako presidente. Alam ko naman hindi magaganap yun. Pero how I wish, no, na ganun tayo. Kung magsisip-sip ka rin lang, yung may silbi. Sisip-sipan mo yung US, puta, patok na patok ka nun. Sikat ka nun. Baka impintahin ka pa ni Trump. O ni na eto, gagawin ka kasing halimbawa eh. Masaya tayo, di ba? Tapos sasabihin niya bigla, tigilan niyo na yan, nakita ko, napanood ko. Wala naman pala kayong matibay na ebidensya laban kay BP Sara. Nakikiusap po ako sa mga kaalyado ko sa House of Representatives. Tigilan niyo na po yung mga Duterte para mag-move on na tayo pare-pareho. Ako na po, palakpakan kami niyan. Tuwan-tuwa. Okay. Oh. Tapos, tignan ko rin itong kaso ni Marcoleta. Para matigil na rin po itong pag-aalsa ng mga Iglesia ni Cristo. Silipin na po natin, mukhang hindi naman nagnakaw.
Pati yung bintang nyo, hindi lang diniklara. Sana, o kung pwede po na bigyan ko na ng pardon agad si Marcoleta. Pucha, yes! Alam niyo po, yung mga tensyon ng lahat, simple lang naman eh. Kasi yan yung sabihin mo sa SONA. Putya, ang daming matutuwa. Siguro magagalit na lang dyan, yung talagang yung mga nakikisawsaw lang po sa mga Duterte. Pero yung sabihin mo na, ako mismo ang mangunguna para magsalita sa United Nations na palayain na ang aming presidente. Wow! Kahit alam namin na isa ka sa dahilan kung bakit napunta ron, matutuwa na kami yan.